Hi guys, hello everyone, welcome back to the channel. Assalamualaikum, welcome to Zamboanga City. So, welcome back to the channel sa lahat. At saka shout out na rin sa lahat sa mga always nagpa-follow sa akin, sa mga walang sawang panunood. So, it's my first time na dumaan dito sa tulay nila. Ito yung sinasabi nilang bagong tulay ng Zamboanga City, over pass nila. So, sana marami pang ganito para mabawas-bawasan yung traffic. I don't know kung nabawasan ba yung traffic. So, maraming nahuhuli dito ni Zamboanga Idiot Driver. Shout out sa iyo, Zamboanga Idiot Driver, sir. So, sana marami ka pang mahuhuli para at least magtanda yung iba. So, ayan guys, napakalayo yung pala dito terminal guys. Ngayong araw pala, magta-travel ako papuntang Pagadian City. So, 7 hours kung mabilis, kung depende sa stops nila. Pero yung unlimited stops, I think mga 8 hours yata, 9 hours. So malayo yung terminal papuntang terminal papuntang mga IBT, yung rural. So dito galing ka sa town is I think mga 20 minutes or 30 minutes. Basta malayo siya guys, 10 kilometers. So yung plano ko na lang is sumakay ako ng dito, tricycle, worth of 150 pesos. Nag-ano na lang ako sa kanya. Binayaran ko na lang siya ng 150. Kinausap ko muna siya kung payag ba siya. So payag naman siya kasi mahirap mag-jeep dito, marami akong dala. So yan guys, ito yung terminal niya. Na-appreciate ko yung terminal dito guys, sobrang ganda. Para siyang airport lang. Kulang na lang is aircon. So maganda yung terminal ng ng Zamboanga City. Meron siyang bayad 15 pesos para sa utility yata. Pero hindi ka magsisisi sa sa CR. Sobrang ganda ng mga niya, yung CR niya. Meron din pala ditong guys, Dunkin Donut. Alhamdulillah guys, yung napili natin is Prancet. 8:30 pa to magalis guys. Sakto lang din, at least Prancet tayo. Kasi kung doon tayo 7:40, nasa likod tayo. So yan guys, ito yung sa looban ng bus. 10 hours pala papuntang Iligan guys. I don't know kung ilang oras papuntang Pagadian. So dito is walang lang, wala siyang anong tawag dyan, wala siyang CR. Wala siyang CR. Ayan guys, wala pang tao, kami pa. 8:30 pa to magalis guys. Merong bagong paparating na bus. Galing siguro yan ng Cagayan de Oro. Yan. So 7:36, antay-antay na muna tayo. So perfect dito na pwesto. Yan. Sobrang perfect guys. So see you Pagadian City. Walking tour tayo dyan. So abangan nyo ako dyan sa Sunday bukas. Walking tour naman tayo balik sa sa Pagadian City. So ikotin natin. Ayun na tapos na siguro yung tapos na yung SM nila. Check natin, hindi pa ako nakapunta sa SM nila. So ikot-ikot naman tayo, vlog tayo. Marami na akong vlog sa dyan sa Pagadian. So balik tayo na yung Pagadian. Yung next natin is Iligan, Dapitan, Dipolog, at saka yung mga city dyan, Osami City, basta yung mga cities dyan, Cagayan de Oro. So yan guys. Ayan yung sinakyan natin guys. Cagayan 5 stop. Ayan. Cagayan 5 stop. Ito yung mga sa bus terminal guys. Sa loob ng Ayan. 5 stop. Dito may Pagadian din, non-aircon. Ito mura lang yan. Dito may Pagadian din guys. Yung sa akin 5 stop lang. Ito kasi unlimited to yung mga ito, Pagadian. Unlimited. Pagadian 5 stop. Meron 5 stop dito guys, oh. Imelda Ipil 5 stop Pagadian. Yung sa akin 5 stop Cagayan. I think Macarly yun. Ito yung sa guys, sa loob ng terminal ng Pagadian. Yan. May van din pero bira lang. Pasok tayo guys, pakita ko sa inyo yung loob ng sa loob ng terminal. Dunkin Donut. May Dunkin Donut dito guys. May pushcart, may Dunkin Donut. Yan. May mga upuan dito guys. Yan, Paradise Big Shop. Paradise Big Shop, kahit saan lang ito yung Paradise. Zamboanga. May charging port naman dito. Yan. May mga pagbilihan ng mga snacks. Yan. Ito yung sa loob. May CR din dito guys. May bayad 15 pesos pero free ka na mag-CR. Sobrang lawak na may mga halal foods dito. Of course, Zamboanga City. May bago na silang machine dito pala guys. Na
Hulog-hulog na ng ano. Pwede ka maghulog dito pag bibili ka ng mga ano. Yan. Hulog-hulog na siya. Tapos doon banda yung CR. Hombre, lalaki, mujer, female. Yan. Sobrang linis ng CR dito guys. Sobrang linis ng CR. Sulit yung bayad mo. 15 pesos. Sulit na. Yan. Labas na tayo guys. Dito ka sasakay. Dito ka pipili kung saan ka sasakay. Yan. Yung mga bus, ito yung mga desk nila. Tanong-tanong ka dito guys kung kailan, anong oras mag-alis or yung ano nila, departure. Balik na tayo sa ano natin guys, sa seat natin. Alis na to, 8:35 stop to eh. 8:30 AM. Ito yung sinakyan natin. Meron ding series stores guys. So ito yung mga sinasabi na series. Hindi pa ako nakasakay ng ganyan. Yan guys. Dito tayo sa front seat. Yan yung ano nabili natin sa Dunkin Donut guys, matcha. Oh. Tubong tamis. So ayan guys, exactly 8:30 ng morning. Paalis na kami, palabas ng ano ng terminal. So ayan, paliko na si amang driver. So shoutout sa lahat diyan. So labas muna ako diyan sa ano, sa Basolta. Dito na muna tayo sa mga cities, sa ibang cities yung pupuntahan natin like mga Dipolog, Davao, Cagayan de Oro, Iligan City, Dapitan. So ayan, ikutin natin yan lahat for about 2 months siguro mag-iikot. Depende sa ano natin kung hindi tayo busy. So ayan guys, palabas na. So dapat pala dito sa ano guys, merong early na mag-travel siguro mga 5, pero 8:30 yung nakasanayan ko dito mga 8. Dapat dito ka naman 7:30. So yung ikaganda lang dito sa ano guys, mga katulad ng 5 stops is parang mas mabilis siya compare sa unlimited, pero medyo may kamahalan din konti. Parang I think abanti siya ng mga 100 pesos. Pero okay na rin para sa akin, 5 steps. Hanggang Cagayan de Oro to eh. Yung sa akin is Pagadian, and I think mga alas 3 Pagadian na ako. Pero kung yung unlimited yung sakyan ko, mga alas 5 ka pa magdating sa ano, Pagadian. So yan guys, i-check natin ngayon. So enjoy nyo lang yung rides natin. Mahaba-haba to guys, very detailed to yung mga ano natin, yung pagra-rides, pagsasakay natin ng bus. So yung Zamboanga City pala guys is napakahaba ng ano niya, ng barangay niya. Maraming barangay, hindi mahaba. Maraming barangay siya guys na madadaanan mo before ka makano sa boundary niya. Napakalawak talaga ng Zamboanga City guys. And I think sobrang, kung maganda lang yung tabya lang din, maganda lang yung pamamahala dito sa ano, Zamboanga City. I think sobrang yaman ng Zamboanga City. Bakit? Kasi ito yung center of trade talaga. Ito yung nagiging sentro sa lahat. Yung mga taga-Ipil, katulad ng mga taga-Ipil, pupunta yan dito guys sa ano, sa Zamboanga City. Sobrang lawak ng lupain ng Zamboanga City, kompleto. Merong agricultural, meron mga sa rice, meron sa mga klase-klase guys. Yung ano guys, yung meron dito sa Zamboanga City, yung mga taga Tawi-Tawi, Sulu, sa Basilan, dalawang syudad ng Basilan, pupunta sila dito. So yung pamasahe ko pala guys, hindi ko na i-discuss sa inyo, 640 pala yung pamasahe ko papuntang Pagadian City, straight na yan. So balik tayo sa ano guys, yung pinag-usapan ko about sa Zamboanga City, yung progress. Kung maganda lang yung pamamahala dito guys, I think sobrang yaman ng lugar na to, sobrang progressive. Bakit? Tingnan nyo yung mga Tawi-Tawi, yung Sulu, yung Basilan, Ipil, lahat ng ano dyan, Ipil pababa dito, Artili, mga anong tawag dyan, yung Tukuran, dito yan sila lahat pupunta sa Zamboanga City guys. So lahat ng mga income, ibig sabihin dito talaga nalilikom sa ano, sa Zamboanga City. Sobrang progressive to, maraming building din. Yung problema lang siguro, I think nagkulang yung ano, yung proper implementation dito sa panggobyerno, or hindi na iano yung mga projects is. And I think kayang-kayang tumayo ng Zamboanga City alone, Zamboanga
peninsula, kayang-kaya nilang tumayo as a nation kung tutuusin. Kasi nga, imagine mo, 3 island dyan, Sulu, Basilan, Tawi-Tawi, pupunta dyan lahat, maghakot yan ng income, maglalagay ng income. Posible na hindi maano yung Zamboanga. Pero I think sa bagong administrasyon ngayon, with all due respect sa mga previous, siguro kung mapatunayan niya sa kanyang term, 3 years, mag-second term, siguro maayos to niya mga 5 years from now kung sakaling mag-i-implement niya talaga yung mga projects. Pero I think sobrang hirap, nag-a-adjust to kasi nga dami siguro mga utang, maraming mga projects na hindi na tuloy, maraming ayusin, yun ang ano. Pero madadaanan natin dito lahat yung ano guys, yung mga progress about sa Zamboanga City. So shout out para dyan yung mga nagka-issue dyan, DPWH issue. So sana maging ano tayo guys, maging honest tayo, maging ano tayo, maging pantay tayo kasi nga yung iba sobrang hirap, sobrang mas gugustuhin ko pang magmalimos kaysa magnakaw ng pera, yung biglang yumaman ka. Mas okay pa yung mga badyaw guys, hindi pa nakakasala, wala silang kasalanan pa na nagawa kasi naghihingi lang sila, wala silang yung hindi sila bibigyan na okay lang din sa kanila kaysa yung magnakaw ka intentionally, malaking kasalanan yun sa Diyos. Yun ang ano, malaking kasalanan pa, nagkasala ka pa. Tapos once ginawa mo yan, yung ano mga ganyan, magiging worse talaga yung life mo. Magiging okay pa ngayon kasi shaitan yan eh. Magiging okay pa yung life mo sa ngayon, marangya pa, pero darating talaga yung araw na bibitawan ka ng satanas, na mag-isa ka na lang na walang tutulong siya. Magiging worse yung life mo. Mayaman ka pero maraming sakit, nagka-cancer, mga ganun-ganun. So mas gugustuhin ko pa yung ano, maghirap or magpalimos na lang yung mga badyaw. Hindi natin nirespeto sila pero wala naman silang problema, wala pa silang kasalanan na nagawa. Tahimik lang sila sa buhay nila. Pero hindi ko naman sinasabi magiging badyaw na tayo. So, yan guys, tingnan nyo yung paligid ng ano guys. So, napaka ano talaga ng Zamboanga City. Kompleto sila. Meron sa marine products, meron sa mga agricultural products. Kompleto guys. Yung pamamahala lang talaga yung kulang. At saka yung napansin nyo dito guys, pansinin nyo, yung daanan ng Zamboanga City is halos papuntang Zamboanga City galing Pagadian is mga 2 lanes lang siya guys. Tapos lubak-lubak pa. Yun ang malaking problema dito. Sana naman ma-actionan. Ito talaga yung always ako nagta-travel dito, talaga yung mapansin ko na ano, maliit yung daan na papunta sana sa malaking syudad pero maliit yung daan. I don't know kung ano yung problem, hindi ba na-implement or wala bang budget or meron ng budget. So shout out na lang. So need din natin maintindihan kasi yung always na lang ngayon parang nawala na yata yung ano, yung patakaran ng school na honesty is the best policy. Yun dapat yung ipalaganap guys, yung honesty is the best policy. Kahit konti lang yung sahod mo, at least honest ka. Kahit construction workers ka lang or ano ba yung mga trabaho natin, sana maging patas tayo sa laban, hindi yung ano, yung magnakaw tayo para makalamang tayo sa kapwa. Parang mahirap yung ganun. So honesty is the best policy. Yun ang yung sabi ng paralan, napaka-importante yun. Dapat din maintindihan ng mga kabataan kung ano yung tatahakin nilang kurso o anong gustong pangarap nila sa buhay. Kasi minsan nga nawala na yung ano, yung pagbabrag na lang, yung bragging na lang yung nagiging ano ngayon, yung trending. Na pag ganito yung kukunin ko, pulis ako or nurse or ano ako, sundalo or ano ba yung mga posisyon ko sa government, kasi nga ipag ano nila, ipagyabang nila, yun na yung ano, kasi mataas yung ano mo, sahod, at the same time respetado ka. Hindi na naintindihan yung ano, yung duties and responsibilities kung magiging pulis ka or teacher ka or magiging engineer ka, abogado ka. Yung nagiging mindset na lang is yung ano na lang, yung magiging marangya yung buhay mo, yung mga okay na yung mataas yung ano mo, respetado ka kasi sir, ma'am, ganito ganyan, which is very ano siya, very irrelevant yung ano. Dapat truan ng honesty, dapat magampanan nila yung tungkulin nila. Kung pulis ka, hindi yung pa-char-char lang, gusto ko maging pulis para ganito ganyan, para mataas yung tingin sa akin yung mga tao, ganito ganyan, pulis yan ganito ganyan. Hindi nagagampanan yung duties na, which is pag pulis ka, kung alam mo yung duties and responsibilities mo as pulis, napakahirap maging pulis guys, kasi bantayan mo yung mga krimen.
Wala sigurong gugustuhin maging pulis kung ano, alam na nila yung duties at saka hirap na magiging pulis. Ngayon wala nang masyadong nagbabantay, yung kanila duty lang punta. Tabi lang din sa iba na yung okay din mga honest na mga pulis. Yung mga nagjo-duty talaga ng mga pulis, ginagampanan yung tungkulin. Pero yung iba yung purpose ng mga pulis kasi hindi masyadong pagod, ano lang, tapos respetado pa, tapos may position pa, trabaho sa gobyerno, ganito, public servant, respetado pa, which is ano, yun ang nagiging problem. Dapat turuan natin ng honesty, yung magampanan yung ano, hindi lang honesty sa pera, yung turuan natin ng honesty na gampanan yung tungkulin nila bilang police, bilang nurse, bilang engineer. Engineer, imagine mo yung engineer, pagpalagay natin 50,000 pinakamataas na sweldo, pero pag bago kang engineer, siguro yung mga sweldo mo mga around 20, 25, or nurse, ganyan, 15, 20, 25. Pero imagine mo yung mga engineer nagtatrabaho sa DPWH, sabi lang din, hindi ko naman nila lahat. Imagine mo wala pang 1 year or 1 year nagka-raptor na, meron ng sakyanan, I don't know kung issue or hindi, laki na yung bahay. So sana naman maging honest tayo, turuan talaga yung mga kabataan, yung na nga yung sagot sa kahirapan, yung kabataan is ano, yung pag-asa ng bayan. Pero pag hindi sila na i-guide at saka hindi sila naturuan ng honesty, magiging ano lang din, corruption lang din yung lalabas din. Kasi na, kung mag-refuse ka sa corruption, kung isasali ka, for example, ng boss mo, nagiging honest ka, hindi ko yung tatanggapin kahit sibakin nyo ako. Kung makatarungan kang tao, kung ganyan yung mindset ng mga lahat ng mga kabataan, yung solid talaga na takot sila magnakaw or takot, honest talaga sila, magiging maganda yung result ng ng Pilipinas. Pero parang I think nawala na yung mga honesty dito. Importante lang makabili ng sakyanan, may mapakita sa sa relatives na ganito, gala, makita na may maraming sasakyan, maganda yung bahay. So okay lang naman kahit hindi maganda yung bahay, basta decent na yung trabaho, hindi lang magnakaw at saka patas tayo. Tingnan nyo na nga iba, sobrang hirap ng ibang tao. Mahiya naman tayo sa iba, nagda-drive ng tricycle na nga yung iba, yung ano-ano na yung buhay nila basta lang makakain. Pero while yung iba meron nang decent na trabaho pero magnakaw pa rin, gusto pa rin lumamang sa kapwa. So sobrang hirap ng ganun. So back tayo dito sa mga daan, guys. Wala naman tayong mga pinatamaan dito sa mga na-observe lang natin. So comment down below na lang kung ano yung mga na-observe nyo dito sa dito yung sa travel natin. So makikita nyo naman yung mga daanan natin. Hindi na naman to about sa DPWH. Sa lahat naman to, meron naman talagang nangyayari na dishonesty. Yung honesty talaga is the best policy kung may practice ng tao. At saka maiwasan yung corruption. Yan naman talaga yung problema pag siyempre, hindi lang yan sa taas hindi lang yan sa mayor, congressman, hindi lang sa president, senador, hindi din sa baba. Kung sa baba, yun lang yung problema, baka tatanggalin lang din yung pag hindi ka rin pumayag na pagbayaran kaya hindi ka pumayag, baka tanggalin ka rin, mawalan ka rin na trabaho, wala ka rin sa pamilya. Yun na lang, kaya pilitan siguro yung iba niya tanggapin na lang. Pero so far, guys, sana mai-promote ng kayo na lang yung sobrang mahaba ng travel na to, sobrang haba na yung nasalita ko, kayo na lang yung mag-judge dito kung anong nakikita nyo sa daan, guys. Ito yung travel ko, medyo talaga maraming lubak-lubak talaga, at saka hindi ko naman ginajudge dito yung wala naman perfect na talaga na lugar, pero sobra na to, parang sobrang tagal na, 2025 na to, sana 2020-30 maging maayos na dito yung Zamboanga, mag-improve na sa pamahala ng bagong administrasyon, sana maging okay na siya. So ayan, guys, comment nyo na lang kung ano yung nakikita nyo sa daan. Ito is very detailed to na travel, guys. Makikita nyo talaga yung surroundings during sa travel, yung ambience, sobrang ganda ng mga paligid, guys. Tapos maalala mo yung yung buhay. So yan, guys, enjoy nyo na lang yung vlog ko dito sa travel tour natin sa bus ride. So maraming salamat, guys. Subscribe and like din. Sobrang haba to, enjoy nyo na lang. Thank you.
Aga to si Oktubre ba? Hotel. Kako sa ikan, iso. Sama na to. As. Bayang, kabayangin. Hindi na rin baga. Tama ba? Paksira. Paksira na. Paano na ito ah. Kung paano kung pagbaga. Bago. Iso. Ayan. Ano yan? Yung lakay yan. Palipit sa bagahe ko. Sikol. May garing, daig na. Ani. Ah, madura eh. Buka dia. Samburani ko mga bata. Ha? Samburani. Ang. Mga tao. Kabiri kong puno. Sisikon niya. Kasi galit. Ano? Oh, sama Samburani. Wala nang ba Samburani? Mas kalit eh. Galit.
Dili. Ano na ako? Ako binahulog. Nagulog yung isa. Wala ko. Rumada. Halo, dito na mga nasiyo. Bakit? Kita tayo sa Longgaw. Lagi na ako sa Lingban na ako. May ganun yung danan. Bagi po. Apa? Talaga. Dai. Aka ma'am. 125. 125. 125. Bagay, 70. Mas ay kuan dito tungawal ya. Ngawan. Lugar lang.
terminal nay. Naluhag no. Naluhag no. Pagasulat mo. Natulog mo yung ka ng liberty pa.Uluwi lang lagi kaya dapat nakarelax sila ng gabi. Huwag sila nakapresyon sa inyo. Tandaan mo lang. Ha? Para to. Ito na sunod na to. Pag-ali. Kato ito. Magkali ito. Oo. Hindi siya yung katunglo. Dili. Wala siya kamay. Wala. Lagi ka tango. Ano eh? Tingnan mo lagi eh. Ha? Oo, ganun. Ako ba sa isa? Oo, isa. So ayan guys, it's 11:50 ng morning. Bababa kami dito sa may RT Lim, sa may Kambingan. Kakain muna kami. So yung mga bus pala dito guys, kung ikaw ay Muslim, wala namang dito kasi nga kakain to sila. Alam na naman nila pag galing sa Buanga papuntang Pagadian City, maraming Muslim. So kakain talaga to yung mga bus dyan sa mga may halal foods. At saka paulit-ulit ko na sinasabi sa inyo, when it comes to halal, hindi lang pork yung basis pag halal. So yung about din sa pagkatay, paano ba kinatay, kasi bawal sa Islam yung
double deeds, yung patay na tapos pinatay, ay ano man tawag dyan, niluto. Dapat talaga babas yung dugo, yung halal, yung permissible talaga siya. Yung tulad ng mga kambing, dapat hindi siya napatay dahil nahulog or nasugatan tapos napatay. Unless kung mapatay mo siya na buhay pa, yung basta yung halal na process is yung ano, yung ikaw talaga yung kinatay mo talaga siya na hindi pa patay, yung buhay pa yung hayop. At saka hindi lang naman ganyan, hindi lang naman sa pork. Isa talaga yan nga sa haram yung ano yung pork, yung baboy. Yung pagkain naman sa mga Christian, basta walang pork naman is ano naman siya, halal naman siya. Basta wala lang pork na potahe or yung ingredients, kahit yung gumawa is Christian is ano niyan, halal pa rin yan. So yan guys, kain tayo guys. Pesos guys, pag salad. Perfect guys. So guys, pabalik na tayo. Perfect dito guys, may prutas at saka ano, prutas at saka tawag dyan, kainan, kambingan, paborito ko. Pabalik na tayo guys sa pwesto natin. Diyan ang sigod. Hindi ko alam yung ba't kami. Gago. Gidawat pa. Gidawat siya.
Mas sa food man ang kumanani. Oo naman. Siya nga siguro siya. Pusing, buti kayo. Sama ko yung tanggap. Bakho ito. One. Tablon. Sa ligid sa Whalers. Saan ko ng ligid sa Bakho. Ako ano dahil? Bakho ba nga sa ligid? Gamay na dahil ang ulang nyo ka. Standard. Puro mo lang uban. Puro. Kita memulai sila sa kahon kita. Lagi dulu. Gusto yan?
Sir? Ah! Sir? OR number? Isa naman, si Kuan ay hatag na sir, si Sir Makiler. Ah, sir. Makatang Salah, kesalahan.
Tahu tebak? Naked tuh, balikin yang kekayaan itu. Oke, selamat.
to, be. But, ikaw may nagkanto niya. Ano ako yung pakatanon? Ako nanginig. Okay. Ako kung nanginig. Kung man ang nag-inom na. Ah! Mag-abot. Yun yun. Yun yun. Yun yun. Sa. Yun yun. Ayaw mo para. Oh. Oh. Malinaw na, be. Sintro, oh. Oh. Ano kita niya? Ano yung ipaalim? Ano na to? Ito ang tulog ko. Mas video yun si. Manis. Makam na, oh. Huwag mo masalahin niya yung galing. Siguro, ang serious ko may nawan ba? Akbar, ano rin sa news ko? Wah, siya may nawag na ito. Palong niya kami labangan, kaya ticket na dami ng lot. Siya may nawag na ito. Tatalong pa na ngayon ko, hindi. Ang banda nung ikan ba? Oh. Base mo ito? Nag-20? Wala, no? Kita ko ng ganda. Mata kita, eh. Ito na, meron itong kage. Sulit na ka na, eh. Meron itong kita. Cheese na? Ah! Mas 20. Guys, jauh mau nih kan subscriber. Tagalog mo na guys. Tagalog pa yung driver. Ini dia. Ayan, ako ba? Dahil pa kanila. Hindi siya. Ano yung ikuto na ba dyan? Gusto. Sudah digulong na siya. Ano yun? Ay, studio? Ah! So, studio. Ito mo tayong bayaran. Okay. Sobrang bayaran. Yan, bayaran ka. Bayaran na, video na siguro na. Renta naman. Renta na, boy. No.
Kasi oras ano? Pwede makaunong rin, driver? Para takang pasta na rin sir, kaya lisod kaya rin. Ah, sige. Ano? Risky kaya po. Wala lagi? Ah? Wala. Zero.
guys, Pagadian Integrated Bus Terminal, IBT. Dito na tayo. Sobrang haba ng travel natin, pero alhamdulillah, early lang tayo dumating, exactly 3 p.m. So very detailed yung ano natin guys. Sobrang haba nga yung video natin, pero detailed naman yung ano, yung mga footages natin. So raw footages yan guys. So at least makikita nyo sa Franset tayo. So yan guys, maulan-ulan dito sa Pagadian City. Shoutout sa inyong lahat. Bukas na bukas, walking tour tayo. So yan guys, hanap muna tayo ng tricycle na masakyan kasi iniwan ko yung motor ko. So yan, ito yung sa labas ng ano guys, Pagadian Integrated Bus Terminal, Pagadian City. So ta-tricycle tayo. So dinaanan ko na rin yung Robinson Pagadian. Hindi pala SM yung nasabi ko sa first, is SM Robinson. Sobrang laki guys, meron na silang Robinson. I don't know kung tatayuan ba to ng SM dito. So sobrang progressive din itong Pagadian City. Sana continue guys. Maraming malalaking mga buildings din. Habulin yata nito yung ano, yung Zamboanga City, inshallah. So, yan guys, maraming salamat. Thanks for watching. Don't forget to like and subscribe. Shout out sa lahat. Thank you.